Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa oras na ito sa inyo pong paanan, Lord God, nagpapakumbaba. At dalangin namin, Lord, na katagpoy niyo pong bawat isa po sa amin, pakalinisin niyo kami ng inyong nga pong banal na dugo sa isip, sa salita at sa gawa. At ihanda niyo po, Lord God, ang aming mga puso at kalooban sa pakikinig ninyo pong mga salita. And we pray, Lord God, kung may mga issues, concerns, problems po na kinakaharap ang bawat isa, mga challenges ng buhay, dalangin namin, Lord God, na masumpungan po namin yung kapayapaan, yung kaligayahan, Panginoon, yung pag-asa sa inyo po mga salita. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin tonight sa ating topic 212, the mission force. Ang ating pong main verse, kukuhanin natin sa 1 Peter chapter 5 verse 10 at yung supporting verse po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 13. Sabi po ng 1 Peter 5:10, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Sa Tagalog, pagkatapos daw po natin magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. So ang ganda po ng verse, no? So malino na sinasabi ng verse na yes, andun yung suffering as we follow Christ, 'di ba? As mga Christians, pero sabi ng Word of God, maikling panahon lang daw yon. And then yung Lord din yung pinanggagalingan lahat na mga kailangan po natin, mga blessings, di ba? Mga bagay na kailangan po natin, kung kailangan po natin ng strength, kailangan po natin ng courage, sa Panginoon pa rin po yan ang gagaling. At sabi dito ng last verse po natin, di ba? Siya ang tumawag sa atin. So ibig sabihin, hindi nagkamali ang Lord. Sabi nga, when He called, He equips. So may mga panahon talaga ng buhay natin na napapagod tayo, di ba? Marami mga kinakaharap na mga pagsubok, mga problema. Pero sabi dito, yung Lord na tumawag po sa atin, ang siyang mag-guide sa atin para magawa natin yung mga bagay na kalooban niya kasi kasama po natin yung ating Panginoong Heso Kristo. And yun yung supporting verse po natin sa 1 Peter 1:13. Sabi dito, "Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming." Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. So sa panahon po natin ngayon, 'di ba? Narin tayo yung ating Christian journey, may mga challenges, may mga pagsubok, pero nire-remind tayo ng verse na ihanda raw natin yung ating mga isipan. Kasi 'di ba, the battle is always in the mind. Lagi natin yung sinasabi, yung ating spirito, perfect na yan, 'di ba? Pero yung ating soul, the way we think, 'di ba, yung ating mga emotions, 'di ba? The way we decide, yun po yung kailangan na pinapasakop natin sa salita ng Diyos. Kasi nasabi dito ng verse, ihanda natin yung ating isipan para sa mga bagay na dapat nating gawin sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. And then, hayaan natin na maging peaceful tayo, with joy, we serve the Lord, 'di ba? Andun yung masaya tayo naglilingkod sa Panginoon, panatag yung ating kalooban, kasi alam natin na yung pag-asa ay nagagaling sa ating Panginoon. Sa bagong tipan ng biyaya, kasi nasa New Covenant na po tayo ng grace, tayo po ay tinawag hindi lang para maligtas, kundi para maging mission force. Kasi 'di ba, kung ang main intention lang ng Lord is for humanity to be saved, every time na may mga tatanggap sa kanya na Lord and Savior, edi sana mamamatay na lang and then pupunta na ng heaven, 'di ba? Kapiling ang Panginoon. Pero meron po tayong mission. At part po tayo ng force na ito na si Jesus Christ yung nag-establish nung siya po ay nag-earthly ministry dito sa atin. Ito po ay mga sisidlan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. So tayo na yung vessel ng Panginoon. Sa atin nakikita yung love, sa atin nakikita yung grace ng Panginoon. Ang mission ay hindi nakabase sa lakas natin, kundi sa grace ni Lord na nagbibigay ng tibay, pag-asa at endurance. Ang ganda, no? So buti na lang na yung mission pala ay hindi relative kung anong strength, anong skill, anong ability, anong resources ang meron tayo, 'di ba? Kasi kung ganun hindi talaga enough, darating ang time mapapagod talaga tayo, mababurn out tayo, 'di ba? Tatama rin tayo.
Pero nakakapagpatuloy tayo doing the mission dahil sa biyaya ng Diyos. At yung biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tibay ng pag-asa at endurance na makapagpatuloy. Kaya don't you realize that bakit may mga Krisyano, ang tagal ng Krisyano, 10 years, 20 years, 30 years, di ba? 40 years, 50 years, pero kita mo nun pa rin yung fire nila. Yung kanilang passion, di ba, serving the Lord. Hindi po yun dahil sa kanilang sariling lakas at husay at galing, kundi dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo lagi nating hingin yung biyaya ng Diyos, yung pagsama ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa as we serve, as we honor Him. Ang First Peter po, kung babasahin po, di ba binasa po natin kanina, ito po yung sinulat ni Apostle Peter para sa mga mananampalatayang dumaranas ng matinding persecution. Ayan. So ako, even nung mga early times na naging Christian po, experience ko rin yung ma-persecute. Imagine even pinatawag ako ng Vice President for Academic Affairs. Bakit daw ako nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga estudyante, 'di ba? So tayo nakaka-experience tayo niyan. Ang mga mananampalataya katulad ni Jesus Christ nakaka-experience ng persecution. Ang layunin niya ay palakasin ang mga Kristiyano na huwag sumuko. Yun yung goal. Kundi magpatuloy sa pananampalataya, 'di ba? Sa konteksto ng New Covenant, ipinapakita ni Pedro na ang biyaya ng Diyos ang tunay na nagbibigay ng lakas sa gitna ng suffering. 'Di ba? Ito kaka-devotion ko lang uli. Yung 'di ba, naghagis ang Lord ng mga ng butil pero may mga butil na natanim lang sa damuhan, may mga natanim sa dawagan, 'di ba? So hindi sila nakapamunga. So minsan kasi ganun din, minsan tayo na mga Kristyano, kapag dumating na yung mga pagsubok ng buhay, kapag dumating na yung mga alalahanin sa buhay, 'di ba? So minsan nanghihina tayo sa ating pananampalataya. Pero yung grace ng Lord, babalik ka sa biyaya ng Diyos kasi yung tunay na nagbibigay sa atin ng lakas sa gitna ng mga pagsubok sa mga suliranin ng buhay. Tatlong bagay ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight. Number one, the grace that restores. Tandaan natin na ang biyaya ng Diyos nagpapanumbalik. Hindi na po issue dito kung matagal ka ng Krisyano, lumayo ka sa Panginoon, may term na sinasabi ng backslide ka or lumayo ka sa kalooban ng Diyos. Pero tandaan po natin, the Lord can restore us. Sabi ng 1 Peter 5:10, He will restore you. Story nito, di pa si Peter. Si Peter mismo, bumaksak ng 3 beses sa denial, di ba? Pero na-restore back siya ni Jesus Christ 3 times din sa John chapter 21. So, ang mission first po ay hindi perfect, pero restored ng grace. Sabi ng 1 Peter 5:10, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, ng katatagan, ng lakas ng loob at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalulatian kasama ni Kristo. At tandaan natin, itong in-offer ng Lord na healing, strength, 'di ba, courage, hindi lang po ito limited sa mga ministers, mga workers, mga pastors, or even to the new believers. Even tayo na matagal ng mananampalataya, daily, pwede po nating ma-experience yan. Amen. Kasi ang glory, ang grace ng Lord is always available to us 24/7. At ito na nga, yung 21:15 to 17 kung saan ni-restore back ni Jesus Christ si Peter, di ba? After Peter denied Jesus Christ 3 times, di ba? Si Jesus Christ, He was crucified, He died on the cross, after 3 days, He rose again from the dead. And then yun nga, ni-restore back niya yung relationship niya kay Peter. Sabi niya dito, pakainin mo aking mga tupa. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyong lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo aking mga tupa. Alam nyo, this is a reminder for us. Hindi lang ito patungkol actually sa pag-aalaga ng kaluluwa, pagwiwin ng mga souls, pag-gather ng mga lost souls para maakay natin sila sa Panginoon. Pero naniniwala ako that this verse is also personal to us.
Kasi minsan dumarating din yung time na nawawala yung pag-ibig natin kay Lord, 'di ba? Yung passion natin, yung ka um ano yun, pagbibigay natin ng oras, yung passion natin na pag-attend ng mga Bible study, pag-attend ng Sunday service, pag-worship, pagpe-pray, pagde-devotion, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng ganung time sa buhay natin na we feel spiritually dry tayo. Kaya nire-remind tayo dito ng Lord na mahal ba natin ang Panginoon? Pero alam natin yung sagot na mahal natin ng Lord. Pero hindi naman dapat na sa bibig lang natin sinasabi na mahal natin yung Panginoon. Dapat kahit na may mga pagsubok ng buhay, marami tayong alalahanin sa buhay, 'di ba? So we know our priorities. Pinapakita talaga natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kahit sa reminder for us na we put God first in everything that we do, yung Sunday service, hindi natin dapat yan talaga pinababayaan, di ba? Yung daily devotion natin, yung pagpe-pray natin, pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-worship, pag-attend ng mga Bible studies, bagamat busy tayo sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral, sa mga alalahanin sa buhay, dapat inuuna natin ng Lord. Pangalawa, grace that strengthens, biyaya na nagpapalakas, 'di ba? Sabi ng 1 Peter 1:13, set your hope on the grace. Si Paul, kahit meron siyang thorn in the flesh, narinig niya, may grace is sufficient for you sa 2 Corinthians 12:9. So dito kasi nagpray ng matagal nagpray na ng matagal si Paul, pero hindi pa rin dininig ng Lord yung prayer niya, hindi inalis yung thorn of the flesh, 'di ba? 1 Peter 1:13, kaya nga ihanda ninyong inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yeso Kristo. So sabi ng Lord kay Paul, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't bunggal akong ipagmamalaki ang aking makahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Dito gusto lang emphasize ng verse ni Paul na dahil alam niya na hindi siya perfect, na meron siyang weaknesses, meron siyang thorn of the flesh na ginagamit ng kaaway para maging hadlang sa kanyang pagsiserve sa Panginoon. Pero sabi niya dito, nahayag daw lalo yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya dahil sa kanyang kahinaan. Bakit? Kasi 'di ba, the more that we feel weak, the more that we feel that we needed God, 'di ba? The more na mas lumalapit tayo sa Panginoon. Hindi mo ba nare-realize yan kapag may problema ka sa buhay, kapag meron kang broken-hearted ka or emotionally down ka, 'di ba? Or spiritually dry ka minsan, or may mga problema ka physically, financially, 'di ba? Relationally, 'di ba? The more na lumalapit tayo sa Panginoon. Kaya sinabi dito ni Paul, kaya't bugalak daw na ipagmamalaki yung kanyang makahinaan upang manatili sa kanya yung kapangyarihan ng Panginoon. Diba? The more natin na napoprove yung love ng Panginoon sa atin, the more na nag-glorify ang Lord sa buhay natin every time na may mga pagsubok tayo sa buhay, tapos mapapagtagumpayan natin sa tulong ng Panginoon. So ang mission first po hindi umaasa sa sariling lakas, kundi sa lakas ng Diyos. Kaya alam niyo po ba, ang tunay na matalino na Kristyano, ang tunay na merong dunong na nanggagaling sa Panginoon, alam niya eh. Alam niya na kapag meron siyang pagsubok sa buhay, meron siyang problema, una niyang lalapitan ang Diyos. The more na mas lalalim siya sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi kasi siya dapat umasa talaga sa sarili niyang lakas, kundi sa lakas na nagagaling sa Panginoon. So kailangan tayo po ay prayerful. Pangatlo, grace that makes us steadfast, biyaya na nagpapatatag. Yan, 1 Peter 4:12-13, do not be surprised at the fiery ordeal. Early church believers, kahit inuusig sila, nanatiling matatag sila at lumago ang iglesia. At even up until now, marami pa ring mga Christian churches na nakaka-experience sa mga persecutions. May mga countries pa rin na hindi allowed ang Bible, 'di ba? Hindi pa rin allowed na magkaroon sila ng gathering ng Christians kasi they don't believe sa Panginoon, sa ating Panginoong Heso Kristo. So in the early church then, early believers, inuusig din sila. Pero kahit na may mga persecution silang na-encounter, na natili silang matatag. At as you can see in the Bible, talagang dumami yung mga believers ng ating Panginoon. So, ang mission first po ay hindi natitinag dahil ang pundasyon ay si Kristo. Ayan. Kaya nga, tayo kasi di ba tinawag tayo ng Panginoon?
Pero hindi naman pinapakialaman ng Lord ang desisyon natin. Even yung pag-attend mo tonight ng Bible study, 'di ba? Maaaring in-invite ka pero ang ikaw ang nag-decide to attend through the Holy Spirit, 'di ba? Sabi dito, hindi natitinag dahil ang pundasyon ay si Kristo. Kung hindi man tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang Lord may gagamitin ng ibang tao para mangyari yung kanyang kalooban. So, maganda tayo, magpagamit tayo, 'di ba? Kung ano yung kalooban ng Panginoon kasi ang pundasyon natin ay yung ating Panginoon na hindi natitinag. Yan. Basahin ko lang ulit tong 1 Peter 4:12 to 13. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para mang ito hindi pangkaraniwan. Di ba may maganan dramatic tayo minsan na iyak tayo kay Lord and sasabihin natin, Lord, bakit ganun ang bibigat ng mga pagsubok ng buhay, hindi na natapos. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalulhatian. So alalahanin mo yung tinapos na gawa ng Panginoon. Balik ka uli sa cross, sa finished work ng Panginoon. Wala pa sa kalingkingan na dinanas ng Lord yung na-experience po natin, 'di ba? Si Jesus Christ nga hindi nga niya deserve yun eh. Wala naman siyang kasalanan. Eh minsan tayo, kaya naman tayo talaga nagdudusa. Kaya may mga pagsubok tayong kinakarap kasi minsan consequences din naman yun ng mga decisions natin sa buhay. Tayo mismo yung may maling ginawa, 'di ba? Pero ang Lord wala talaga siyang ginawang mali pero inoffer niya yung life niya para sa bawat isa po sa atin. So nakikibahagi lang tayo dun sa paghihirap na ginawa ni Jesus Christ sa cross. So sana andun yung joy natin in serving the Lord. Lalo na kung as Christians na persecute tayo pero the Lord God is being glorified on that. Ang conclusion po natin tonight, ang Mission Force ay hindi grupo ng malalakas na tao. Yan, hindi ito katulad ng mga napapanood natin sa Netflix, sa movies na may mga power, 'di ba? May mga kapangyarihan in the physical na talagang kapag malalakas yung mga taong yun, alam natin na magtatagumpay sila. Kundi ito raw po ay mga ordinaryong tao na katulad ng bawat isa sa atin tonight na tayo po ay pinapatatag lamang ng extraordinary grace na Lord. Diba? Ang ganda, no? Ibig sabihin, anyone ay pwedeng magamit ang Lord kasi it's applicable sa lahat ng mga tao. At alam dapat natin na ang magpapatatag sa ating faith, syempre, yung grace ng Panginoon. So church, sa gitna ng suffering, sa gitna ng persecution, sa gitna ng mga challenges, tandaan mo, tayo ay restored, strengthened, and made steadfast. So hindi ko alam yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. May mga iba na nagsishare sa akin ng mga struggles po nila. Pero ang point lang dito, regardless kung ano man yung suffering na yan, persecution or challenges na kinakaharap mo, tandaan mo, restored ka na. The Lord God already strengthened us and made us steadfast. So, paano ko po ito ma-apply? Siyempre, magpatuloy ka sa mission ng pag-ibig at pagpapalaganap ng ebanghelyo. Gawin mo lahat yung ginagawa mo na merong pag-ibig, 'di ba? Ito man ay sa trabaho mo, sa pag-aaral, sa paglilingkod sa church, 'di ba? At even syempre pag-share ng salita ng Diyos, maging part ka. Minsan nga hindi mo naman kailangan talagang ikaw yung mga ngaral ng salita ng Diyos. Pwedeng ang ministry mo lang mag-invite ka ng mga souls na makakapakinig ng salita ng Diyos. That's already a ministry. 'Di ba? Yung ipag-pray mo din yung kaibigan natin, 'di ba? So that's also a ministry or makinig kung ano man yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. So wag kang matakot sa trials. Ito ay daan para mas makita ang kapangyarihan ng biyaya. Sana tingnan natin siya silver lining, 'di ba? Na kapag pala may mga trials ka, it's again an opportunity for the Lord God to be glorified in our lives. Kasi makikita mo talaga yung kilos ng Panginoon. Kung paano naging faithful ang Lord sa'yo sa mga pinagdaanan mong trials in life, ang Lord ay forever faithful sa'yo. Ganon din siyang ka-faithful sa mga pinagdadaanan mo ngayon. At kaya mo yung mapagtagumpayan dahil sa biyaya ng Diyos. So dapat manatili tayo doon sa kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon. Iset natin yung pag-asa natin hindi sa sarili, kundi sa grace na darating kay Kristo. Kasi kapag sa sarili talaga natin, limited kasi tayo. Maaring sa umpisa, kaya mo, 'di ba, matatag ka, malakas ka, pero darating ang time manghihina ka, mapapagod ka. So kailangan natin ng biyaya ng Diyos.
So, ang challenge po sa atin tonight, Mission 4, stand firm in grace, restored, strengthened, and steadfast for Christ. Salamat po Panginoon sa gabing ito sa mga salita na aming napakinggan. Salamat Lord na we're part of the mission na ipahayag ang inyo pong mga salita, Panginoon. At salamat Lord na hindi ka nakatingin sa individual qualifications namin, kundi Lord, nakatingin ka sa mga puso na handang sumunod, maglingkod at magpagamit sa inyo, Father God. I pray, Panginoon, na sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, dalangin namin na turuan kami, tulungan kami ng inyo pong biyaya na patuloy na makasunod sa inyong kalooban, Panginoon God, at patuloy na magtiwala na sasamahan, tuturuan na tutulungan niyo po kami, Panginoon. Sa inyo, Lord, ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.